Good morning mga karoses. Today is Tuesday, is a market day. Welcome back to our channel for today's vlog, guys. Samahan niyo kung mamalengke at saka pag-usapan natin yung ilang years ka ng OFW. So, habang nandito ako nag-exercise dito. So, nagbabike ako, guys. Ito yung market day ko, Tuesday, Empress Road Market. So, Pare Road Market. So, ito, nagdadrive ako. So, mag-exercise muna tayo. So, habang nandito ako nag-exercise. So, ipapark ko muna yung bisikleta ko. Ayun guys, nakapark ang aking bike dun sa baba. So, mag-exercise muna tayo. At pag-uusapan natin yung konting update lang kung ilang taon na tayo dito sa Singapore. Tsaka kung paano naging matapang ang isang OFW para makaabot ng 8 years going to 9 years here in Singapore. So, konting talk lang guys, experience, yung mga experience na nagaganap. Sorry, hinihingal talaga ako mga karoses kasi nagbabike lang kasi ako dito sa Empress Market. So, ngayon, nandito ako sa park ng mamaya na tayo mag-usap. Nandito ako sa park kung saan ako nag-i-exercise dito sa Pare Road MRT. So, dito sa may sa may Paakyao Empress. Going to Empress Market. So, dito ako nag-i-exercise palagi kasi doon, may exercise doon. Tapos, ito yung playground dito. Malinis na siya. So, tambay-tambay muna tayo dito at may konting i-share lang ako sa inyo about sa pagtatrabaho natin bilang isang OFW at saka kung paano tayo magiging matatag. Share update lang kung paano ako naging matatag ng 8 years. Baka may mga katulad din ako dyan na nagtitiis kung kahit hirap na kagaya ng pag-ibig mo sa kanya, hirap na pero nagtitiis ka pa rin. Joke lang. Okay, let's start. Ayan guys, maganda yung ating spot. Bago ako mag-exercise, magtutalks muna tayo ng konti. So, nandito ako ngayon sa park na kung saan ako lagi nag-exercise. So, papunta tayo. Market today is Tuesday. Ano nga bang date ngayon? Nakalimutan ko, basta June around, I think 24 na ata o 25. Hindi ko alam. Hindi ko na matandaan. So, konting talks lang guys. Sorry, naka-sleeveless. Pwede naman ata naka-sleeveless sa pagbablog. Sana all. So, konting talks lang ako guys about sa kung paano magtagal bilang isang OFW. Sa bagay, mas marami namang mas matagal kaysa sa akin na nagtatrabaho dito sa bilang isang OFW dito sa Singapore. So, hindi lang naman ako, pero gusto ko lang din i-share yung kung paano ako nagtagal dito sa Singapore at ano yung mga trials na pinagdaanan ko kaya ako nagtagal dito. So, konti lang at saka kung ano yung mga na-invest mo na within 8 years or 9 years. Pwede na! Yung iba, libag yung mga 5 years ko dito or mga 4 years ko dito, libag talaga yung naipon ko. Libag talaga yung naipon ko dito sa pagtatrabaho. Kasi dati dapat, nung 25 years old kasi ako, nag-start na ako mag-apply dito. 25 years old, nandito na ako sa Singapore. So, nagpa-plan na ako dati na kumuha pa ng bahay. Pero hindi ko siya nagawa dahil hindi ko alam kung bakit hindi ko siya nagawa dati dahil gusto ko sanang cash. Mas mura kasi pag cash ang nakuha mong bahay. So, hindi ko siya nakuha, hindi ko siya na-achieve nung 25 years old ako. Tapos nakakuha ako nung 28 years old ako. Bago ako mag-30, meron na akong bahay. So, ang pinapaaral ko kasi, dalawang batang maliliit pa. Yung ate ko kasi tinutulungan ko din sometimes. Hindi naman kasi masyadong magastos pag sa probinsya nag-aaral yung mga bata. So, elementary pa lang naman siya. So, hindi pa masyadong magastos. Kaya, tulong-tulong na lang muna ako sa pagpapadala ng mga... Kasi, mostly pag mga public lang, mga projects lang, yun lang ang pinapadala ko sa mga pamangkin ko. So, tumutulong lang ako sa ate ko. So, wala pa akong asawa. 32 years old na ako. Mag-33 na. So, wala pa akong asawa. Sana all. Pero ang naipundal ko, ngayong 33 na ako, nakakuha ako ng bahay ng 28 years old ako. Tapos, binabayaran ko siya ng magti 3 years na. So, 33 years old na ako. Binabayaran ko siya sa Camellia Homestay sa Cavite. Ito guys. Yan. Ang binabayad ko dyan, 12,998. So, 12,998 I think. May point or may 50 cents or something. Yun ang binabayaran ko monthly. So, mahirap pala pag
Mahirap pala pag, pag hulugang bahay ang kinuha mo, mas maigi na ipunin mo muna tapos mag-cash ka na lang ng kuha ng bahay, mas mura kasi. Kasi yan doble eh, 1.4 million yan nakuha ko. Pero hulugan siya. Ngayon, kung kukuha ka ng cash, mga nasa 800,000 lang, buo na yung bahay at saka titirahan mo na lang siya, mga nasa 800,000. Pero ngayon baka kukuha, 1.4 kasi yan, halos kalahati din. Pero wala na akong choice kasi gusto ko siyang irigalo sa nanay ko. Yung nanay ko kasi nag-anniversary sila, wedding anniversary. Sana all. Tapos ngayon guys, kwento ko lang sa inyo yung mga amo ko. Bakit ako nagtagal ng 8 taon sa kanila kasi sobrang bait nila sa akin. Sa pagtatrabaho sa bahay, hinahayaan nila akong magtrabaho sa akin. Kaya nagagawa ko kung ano yung gusto ko. Yung time management ko sa sarili ko, nakakapag-organize ako, magluluto ako niyan sa almusal kasi hindi sila nag-aalmusal. So, na-organize ko, time management ko sa sarili ko. Hindi na sila nagsasabi sa akin na, oh ito Rose, ganito ang gawin mo, ganyan. Hindi na ako pa. So may initiative na lang ako na gawin ng mga trabaho ko kasi binigyan ka na ng time, binigyan ka na ng kalayaan, kumbaga. Kaya ako nagtagal sa kanila ng 8 years. Saka guys, ang bait ng mga amo ko. Paano masabi? Although medyo kuripot sila sa pera, pero sa pagkain hindi sila matipid. Ngayon, sa sobrang bait ng mga amo ko, nagplano ako na kumuha ng wheelchair, yung reclining wheelchair katulad nito para sa ate Sheila ko. So i-share ko lang kung paano sila naging humble sa akin at naging mabait yung mga amo ko sa akin. Diba yung reclining wheelchair, kasi yung ate ko guys may cerebral palsy siya, kaya ako nagtatrabaho pa rin dito sa Singapore. So para sa kanya lahat ng pagsisikap ko. So may cerebral palsy siya, bibilhan ko siya ng reclining wheelchair dapat. So ang price nun is 9,500. So reclining wheelchair kagaya nito. Ito. Maganda siya guys kasi mahaba na siya. Pwede kang mahiga, matulog at saka magdumi, doon na siya. So ngayon, dapat ako yung magbabayad niyan. Pero inako ni sir na siya na ang magbabayad na. So kumbaga sa kalahating sahod mo pa yun, ika-cut down. Pina-cut down ko sa sahod ko, pero sa sobrang bait nga nila, pinabayaan na lang nila at sinabi nila, regalo na lang nila sa ate ko. So yan ang reason kung bakit tumatagal tayo sa isang amo, 'di ba? Yung hindi mo na kailangan magsabi na pautang ako ma'am ng ganyan kasi kapag komportable kayo sa isa't isa, magtatagal talaga kayo magtatrabaho eh. Kahit gusto niyo nang umuwi, kahit gusto niyo nang magpahinga, hindi niyo magagawa kasi parang sayang kung itong among to mapunta na naman sa iba. Yung hindi na dapat pagsabihin pa ng mga gagawin, 'di ba? So, nagpapasalamat ako guys, kaya nagtagal ako ng 8 years dito. Journey, baka next year uwi na din ako. So, tuwang-tuwa yung ate ko at nag-enjoy siya. Meron kasi siyang cerebral palsy, yung ganun siya. Pero hindi nakakapagsalita siya, normal siya lahat. Yung logi lang siyang ganun. Ito siya guys. Yan. Kaya isa pa yan sa pinag-iipunan ko talaga yung ganyan na sitwasyon ng ate ko. So, kaya masaya lang guys na nakapagpundar tayo ng ganyan. So, enjoy lang natin yung pagiging OFW natin. So, wag natin masyadong abusuhin yung mga amo natin kung mababait sila. Tsaka, patient lang kahit na sometimes talaga nagiinit ang ulo natin kasi syempre, hindi naman sa lahat ng oras okay tayo. Yun, very patient lang ako sa mga amo ko. Mapagpasensya lang ako kahit na sinusumpong yung babae ko. Diyos ko, sumpungin yan. Diyos ko, grabe. Mati kasi yung babaeng Chinese, pero okay lang, nakakapagtyaga naman. So, yun lang guys, so, super patient lang para tumagal tayo. Tsaka, yung mga pangarap natin, lagi nating isipin. Yung mga bayarin na tubig, kuryente, yan lagi nating bear on mind. Bear on mind, ano? What? Sana all. So, yun lang, matyaga lang tayo dapat trabaho natin, kahit na ano pa yung trabaho meron tayo, dapat meron tayong dedikasyon sa sarili at yung saka respeto ba na kaya mong abutin yung mga pangarap mo, hindi mo na kailangan gumawa ng masama, manlalaki para mabuo mo yung mga pangarap mo. Basta, thank you. One eternity later. Start mo na. Start mo takay. Basahin mo tayo. There, Mama.
Tatay at Sheila. Sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan dyan. Meron pala journey ko dito sa Singapore. So, thank you so much guys for watching. Sana nagustuhan nyo ang aking na-share ngayong araw. Thank you so much for watching. I love you guys. Sana nagustuhan nyo po. If you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Rose30 guys. Bye-bye! Ito guys, oh. Thank you. Bye. Love you. TikTok na tayo. Thank you guys.